Ang matagal na pagnanasa ng halang ang kaluluwa sa biktimang graduating student ang nagtulak dito para siya at mga kasamahan niya ay bumuo ng plano upang pasukin ang tinutuluyan ng biktima. Alam ng mga salarin na walang kasama ang magandang biktima sa bahay, kaya naman nagawa nilang agad makapasok at angkinin ang birhen at gawing parausan ng mga salarin. Ang kahirapan ay tunay na maituturing na isa sa pinakamalaking problema hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Madalas ito rin ang humahadlang sa maraming individual sa pagharap at pagkamit nila sa kanilang pangarap. Ngunit sa positibong pananaw, maituturing itong motibasyon para sa iba dahil sa matinding pagnanais nilang makawala rito, nagsumikap sila't kumakayod. Isang seryosong usapin ang kahirapan, ngunit kahit paman gaano karami ang humahadlang at maging balakid sa pag-usad, basta't may sangkap ng kasipagan at pagtsatsaga, may ginhawa talagang naghihintay at matatamasa. Katulad na lamang ng istorya ni Cherry May Dayo na isang 28 taong gulang na dalaga na tubong Cagayan de Oro. Sa kabila ng hirap ng buhay ng kanyang pamilyang pinabibilangan, pumasok siya bilang isang kasambahay upang makatulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit dahil sa kahayupan at kawalan ng konsensya ng ibang mga tao, nawalan siya ng pagkakataon na makamit ang kanyang pinapangarap sa buhay at klase ng estado na hinahangad niya para sa mga mahal niya sa buhay. Ano nga ba ang nangyari kay Cherry? Paanong ang kanyang pagsusumikap ay nauwi sa hindi makataong pangyayari? Alamin natin ito sa mga susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82, 3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Si Cherry May ay isang masipag at mapagmahal na anak at kapatid. Siya ay pangalawa sa 8 magkakapatid. At simula bata pa lamang siya ay nakagisnan na niya ang hirap sa buhay. Maaga siyang namulat sa mga pagsubok sa buhay. Kaya naman, mula ng bata pa lamang siya ay nag-umpisa na siyang mangarap na umasenso at umangat ang buhay nila. Habang nakikita naman niyang lumalaki na ang kanyang mga kapatid, nagkaroon siya ng mas matinding pagnanais na magkaroon ng diploma at makatapos sa kanyang pag-aaral. Bukod pa rito, hindi lamang sarili niya ang nais niyang makatapos ng pag-aaral, kundi pati na rin ang mga kapatid nito. Sa kanyang paglaki, si Emily ang madalas niyang nakakakwentuhan at sa tuwing may nakikita umanong bagay o gamit na bago si Emma sa kanyang mga kalaro, hindi nito mapigilan ang sarili at masama man ay naiinggit pa rin ito at ang kwentong ito ni Emma ang dahilan kung bakit maramdaman ni Cherry na tila kumikirot ang puso nito. Kaya naman, nagdesisyon si Cherry na mamasukan na lamang muna. Sa paghahanap ni Cherry ng kanyang mapapasukan, maswerte niyang nakatagpo ang isang mabait na pamilya at dahil na rin sa natural na kasipagan niyang taglay, madali siyang napalapit sa kanyang mga amo na magdesisyon ang pamilya na magtungo sa ibang bansa at doon manirahan. Nagdesisyon din ang mga ito na ipagkatiwala kay Cherry ang bahay. Kapalit nito ay ang patuloy na pagbibigay ng sweldo at pagpapatuloy sa pag-aaral. Sa dami ng biyayang natatanggap ni Cherry, hindi niya inakala at hindi siya lubusang makapaniwala na magkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap. Dahil simula nang makatagpo niya ang kanyang amo, nagsimula ring gumanda ang kanyang buhay. Nagawa niyang ibigay ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral at nakapagbigay din siya ng tulong sa mga gastusin sa kanilang bahay. Tumagal sa paninilbihan si Cherry sa kanyang amo
At sa katunayan, umabot na ito ng 12 taon dito. Kaya naman, nakuha na niya ang tiwala ng mga ito. Kaya naman, nagpatuloy sila sa kanilang buhay sa labas ng bansa. Bit-bit ang tiwalang hindi pababayaan ni Cherry ang kanilang bahay. Sa kabilang banda, nagpatuloy si Cherry sa pag-aaral ng mabuti. Ngunit, dilingid sa kaalaman ng dalaga na may nagbabadyang panganib sa buhay niya. Sinasabi na may mga grupo ng tambay na palaging nakikita na naglilinis si Cherry sa bakuran ng tinitirhan nito. Alam ng nasabing grupo na wala sa bahay ang mga may-ari ng bahay at alam din nila na mag-isa lamang sa bahay si Cherry May. Ang grupo ay pinangungunahan ng sinasabi nilang leader na si Warren Amang Amarga kasama ang 4 na lalaki rin na madalas nitong kasama na sina Joel, Angel, Mirada at 2 menor de edad. Ang grupo ay maituturing na sakit sa ulo sa lugar nila at madalas silang magnakaw sa kanilang barangay. Ang pinunuri ng grupo ay sinasabing ilang beses nang naglabas-pasok sa bilangguan, ngunit marahil ay hindi sapat ang mga ito at hindi pa rin ito nadadala. Isang araw, nakatambay ang grupo malapit sa bahay na tinutuluyan ni Cherry May at napansin ni Amang ang dalaga. Dahil dito, sinabi ni Amang sa barkada nito na maraming gamit sa bahay na tinutuluyan ni Cherry at wala roon ang tunay na may-ari. Kaya naman agad na nagplano ang mga ito kung paano nila papasukin ang nasabing bahay. Humanap sila ng pinakamadaling paraan para maisakatuparan nila ang kanilang mga plano at nang sandaling makapaghanda sila, agad din nilang isinigawa ang kanilang mga plano. Sa kabilang banda, si Cherry naman ay walang kamalay-malay sa mangyayari dahil sa may pasok pa siya kinabukasan. Nagpa siya siyang magpahinga ng maaga. Malalim na ang gabi nang may maramdaman siyang tila may kumikilos sa loob ng bahay. Hindi na niya nakuha pang buhayin ang ilaw dahil agad niyang naramdaman ang matalas at malamig na bagay na nakatutok sa kanyang leeg. At dahil alam niyang walang makatutulong sa kanya ng mga sandaling iyon, takot man ay sinunod na lamang niya ang iniutos sa kanya. Sa pag-aakalang magnanakaw lamang ang nanloob sa bahay, nanatili siyang tahimik. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niya ang kamay ni Amang sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Tinangka niyang ilayo ang lalaki sa kanya, ngunit idiniin nito ang patalim sa leeg ni Cherry. Nang sandali namang may pumasok na babae sa loob ng kwarto, ay tila nabuhayan pa ito ng loob. Ngunit mas lalo pa siyang binalot ng takot nang malaman niyang kasabwat din ito ng lalaking may hawak sa kanya. Sinubukan ni Cherry na lumaban, ngunit mas lalo lamang nagalit ang suspect, kaya naman saksak ito dahilan upang mapasigaw ang dalaga. Tinakpan naman ng suspect ang bibig ng dalaga at dahil sa lalim ng sugat na natamo ni Cherry, nang hina na ito, kaya tuluyan itong nagalaw ng suspect. Matapos ito ay tumakas na ang mga nanloob sa bahay at nang tangkain pa itong habulin ni Cherry ay hindi na rin ito nagtagumpay pa. Gamit ang natitirang lakas, ginamit niya ito upang humingi ng saklolo at mabuti na lamang ay may nakakita rito at agad na nasaklolohan. Natulungan naman ay hindi na rin ito nakaabot pa sa ospital dahil marami na rin ang dugong nawala. Binawian ng buhay si Cherry ilang araw bago ang pagtatapos nito sa pag-aaral. Ayon sa investigasyon, nakita nila ang mga armas na ginamit, pati na rin ang lugar kung saan pumasok ang suspect. Ngunit wala silang sapat na kaalaman kung sino nga ba ang nanloob dahil ang tanging saksi sa insidente ay ang pumanaw na biktima. Sinasabing ang naging sanhi ng pagkasawi ng biktima ay ang natamong malalim na sugat sa dibdib nito. Ayon din sa investigasyon, kumbinsido ang otoridad na pagnanakaw ang motibo sa insidente dahil maraming gamit ang nawala gaya ng cellphone, laptop at pera nito. Ayon sa mga pulis, simpleng magnanakaw ang pumasok dahil hindi nito nilimas ang lahat ng gamit sa bahay. Sa kabilang dako, bumagsak naman ang pamilya ni Cherry May nang mabatid nila ang nangyari. Ang kapatid na si Emma ay labis na naapektuhan. Lumapit naman ang mga pulis sa kapitbahay ng biktima, ngunit kahit ang mga iyon ay hindi rin nakilala ang suspect. Halos mawalan na ng pag-asa ang mga kapulisan, ngunit may isang residente na nagsabi na nakikilala niya ang may-ari ng itak at sa tono ng boses nito ay tila sigurado siya sa sinasabi niya. Sinasabi niyang si Warren alias Amang ang may-ari nito, kaya naman agad na kumilos ang kapulisan at hinanap si Warren.
Nakita ng mga pulis na magkakasama ang grupo at hindi na rin nagawa ng mga ito na makatakas dahil napapalibutan na sila ng mga pulis. Sa presinto naman ay agad din na umamin ang mga ito sa insidente. Inamin ni Amang na siya lamang ang gumalaw kay Cherry, ngunit batay sa testimonya ng mga kasamahan nito na matagal na siyang may pagnanasa sa dalaga, lalo na sa tuwing makikita niya ito. Ang grupo ay nasampahan ng kasong pagnanakaw, paggalaw at homicide, habang ang dalawang menor de edad naman ay mapupunta muna sa pangangalaga ng DSWD hanggang sa umabot sa tamang edad. Masakit man sa pamilya ni Cherry ang nangyari, kahit papaano ay masaya rin sila dahil nakamit nila ang inaasam nilang hustisya. So ngayon, alam mo na ha?